ay yung mga money coin plans for 2024. Over a century po, talaga namang ang mga halaman po ay nagiging gabay na natin sa ating mga buhay. Hello everyone! This is Sir Misunawa, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-usapan natin? Maswerteng usapan po tayo ngayon, no? Dahil ang tatalakayin po natin sa araw na ito ay yung mga money coin plans for 2024. Meron po tayong ibibigay sa inyong halaman na talaga namang makikita nyo pa lang sa itsura nila, no? Na talagang hugis pera na, hugis coins. At yan po, ano kaya yung halaman na yan? Ano? Meron po tayong 3 sa ating listahan. At sa mga bago pong naghahanap nung maalagaan nila sa pagpasok ng taon, bagay na bagay po sa inyo to dahil madaling alagaan. At the same time po, maganda po yung kanilang simbolismo at benepisyo. Ano-ano kaya yan? Malalaman nyo na po sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Minsan nadidiscuss po natin yung mga money plans, ano. Pero alam nyo po ba na may tinatawag ding coin plans? Ito po yung mga halaman na mayroong mabibilog na dahon, ano. Kung hindi man siya bilog na bilog, round, no? Yung talagang hugis niya, no. Sinasabi po na ang mga ito ay nagre-resembles ng coins at yung pagkahugis niya, yan po ay sumisimbolo ng kayamanan o pera, no? Meron po tayong 3 sa ating listahan. Napaka-common lang ng mga halaman na to at tinitiyak ko na baka meron kayo, no? At kung wala pa, ito po yung pagkakataon nyo na mag-alaga na nitong halaman na to sa pagpasok ng 2024 Year of the Wood Dragon. Ano-ano kaya yung 3 halaman na yan? Ikot tayo sa ating garden at papakita ko po sa inyo isa-isa para doon sa mga bago na hindi pa alam ang halaman to. Tapos pag-usapan natin yung ilang care tips, simbolismo, benepisyo para po sa inyong mga kaalaman at kabatiran. So, samahan nyo ako mga ka-MTV, tara na. Over a century po, talaga namang ang mga halaman po ay nagiging gabay na natin sa ating mga buhay, ano. At nakagisna na po natin yan. Kaya naman po, ang dami yung mga naniniwala na ito ay talagang makakatulong sa atin, no, na mag-attract ng mga positive energy. Paalala lang po, ano, kung halimbawa kayo po ay hindi naniniwala sa mga halaman as gabay sa ating buhay, maaari nyo na pong skip itong ating video at wag nang panoorin, ano. Pero po, sabi nga po, law of attractions, ano, mas naniniwala tayo, mas nagiging applicable sa atin yung mga paniniwala natin. At kung hindi naman po, huwag nyo na pong i-try dahil hindi rin po yan mag-work sa inyo. So, simulan na po natin. Ano kaya ang ating unang halaman? Sa una nating halaman, ito pong ficus na o tinatawag din nila minsan Green Island ficus, ano. Napakadali po nitong alagaan dahil hindi maselan, ano. Kaya sa mga bago at beginners sa pag-aalaga ng halaman, ito po ay bagay na bagay sa inyo. Maganda po siyang i-display, lalo na po kapag halimbawang nagmamature ang halamang ito dahil tinutubuan po siya ng maraming roots, no, na nagsisilbing yan, guide niya or nagsisilbing protection. At yan po yung nagpapatatag ng kanyang pagkakatayo na maituturing po na simbolismo, no, sa isang matatag na buhay. So ito po, according to Feng Shui experts, nire-reduce po niya yung kamalasan, ano, sa ating bahay at nabibigyan tayo ng magandang pagpasok ng pera dahil nga po dun sa hugis ng kanyang dako na round, talaga naman pong yan, kayamanan po yung ibig sabihin. Bukod po dyan, nire-reduce po nito yung stress and anxiety, no, nung may-ari ng halamang ito. At piniprevent niya po yung mga arguments, kahit po yung ating mga sleeping disorders, kayang-kaya po niyang i-treat dahil maganda po yung pagbuga ng oxygen ng halamang ito. Sinasabi rin po na
nag-a-attract ito ng wealth, prosperity, at syempre good fortune, ano. Sa ibang lugar nga po, ginagamit po ang ficus nana sa mga medical treatment, ano, tulad po ng wounds, yan, headache, at even po sa toothache, no. Kaya napakaganda po nitong halaman na to. At itong money coin plant na ficus nana ay kapag meron kayo sa 2024 ay mas madali ang pasok, no, ng inyong mga kaperahan, at mas mabilis po yung pagyaman na sinasabi, no. So ito po ay maganda, kaya dapat meron kayo nito. Sa pangalawa nating halaman, ito pong mga rubber tree o Ficus elastica, no. Sila rin po ay mayroong mga mabibilog or rounded na leaves, no. At sinasabing mas broaded po yung round na leaves nito, mas maganda po dahil broad din po yung papasok sa inyo, o malawak yung pagkukuhanan nyo ng kayamanan. Isa pong wood element ang rubber tree, no, at nagpo-promotes po siya ng growth and renewal. Sinasabi rin po na nagpo-provide ito ng protection at stability. Gumagawa po ng boundaries. Kapag halimbawa pong nasa bahay nyo yan, gagawa po yan ng isang linya na harang at magsisilbing shield sa mga negative energy. Ito po ay magandang air purifying plants. Kaya nga po, kapag ang isang halaman ay may magandang benepisyo tulad ng paglilinis ng hangin, sa feng shui po, yan po ay isang lucky plants, ano? Dahil kapag ang isang halaman ay nakakatulong sa inyong kalusugan, ito po ay maituturing na biyaya at swerte. Kaya nga po, ito, marami po sa atin yung talagang gustong ipang display dahil bukod po sa lumalaki sila, kapag halimbawa pong nasa pat, nakokontrol yung kanyang pagiging mayabong. At ang nangyayari po niyan, maaari nyo po silang ilagay. Kung halimbawang lumaki ay sa malaking space, kung halimbawang gusto nyo naman po ay nakalagay sa mga table lang, lagay nyo po sa pat, ano. Meron nga pong iba na nagdidirekta nito sa lupa at ginagawang mga bako dahil ito lumalaking parang puno. Napakaganda po ng rubber tree dahil nagbibigay siya ng kakaibang elegant, ano, doon sa ating mga bahay. Kaya perfect na perfect ito as home decor. Kaya po sa 2024 Year of the Wood Dragon, isa po ang halamang ito sa bibida. At sa panghuling-huli nating halaman, nakukumpleto dun sa tatlong money coin plants para sa taong 2024 ay ang jade plant po. Alam ko marahil sa inyo, yung iba nahihirapan sa pag-aalaga nito, no. Pero sabi nga, try and try hanggat makuha nyo yung kiliti ng inyong mga jade plant, ano. Madalas tayo makabasa na namamatayan sila. Pansinin nyo po yung huling-huling itsura ng inyong mga jade plant kapag halimbawang sila ay namatay. Kung ang inyong pong jade plant ay parang tutubig, naninilaw, at mashi-mashi yung datingan na overwater kayo. Kung halimbawa naman po yung jade plant nyo, yung stem niya po ay nagkaroon ng parang mga crinkles o kulubot, yan po ay sanhi ng underwater. Pati po yung kanyang mga leaves ay nagkakaroon ng mga kulubot, yan po ay sanhi ng kakulangan sa pagbibigay nyo ng tubig. Ang lupa po na dapat gamitin sa jade ay nakadepende po, ano, sa inyong lokasyon. Kung halimbawa po kayo ay nasa highland, okay lang po dyan kahit anong lupa, ano, ang gamitin nyo. Pero kung kayo ay nasa lowland, medyo ingat-ingat po sa pagdidilig. Ito pong jade plant, talagang sinasabi nga na madaling alagaan pero tinututulan ng iba. Kaya naman po nasabi niyan dahil sa ibang lugar talaga naman pong umaabot ng 70 to 100 years old yung kanilang mga jade, ano. At minsan napapagtandaan pa po ng mga tao, no. Ibig sabihin po nagpapasalin-salin yung mga jade plant. Kung halimbawa po sa kanununuan naisasalin pa sa kanilang mga henerasyon, ano, sa mga bagong henerasyon. Kaya naman po sinasabing
ang simbolismo niya ay longevity, no? Or kahabaan ng buhay. Sinasabi rin po na itong mga jade plant dahil po dun sa hugis niyang round ay talaga naman pong sumisimbolo ng kayamanan. Isa pa po dyan, nag-i-store po yan ng tubig dahil iyan po ay isang succulents. Ang inyong pag-iipon sa inyong pera ay talaga namang maganda, no? Kapag halimbawa meron kayong jade plant. Ina-activate niya po yung financial luck at napaka-low maintenance nga po. Kaya po, ibig sabihin, hindi rin kayo aksayado sa oras. Kahit ilang linggo mo po siyang hindi diligan dahil nga nag-iimbak ng tubig, pwedeng pwede. Kaya naman po, yan ay simbolo ng parang katipiran, ano? At kapag nagtitipid po tayo, maaari po na talagang yumaman tayo o talagang makapag-impok tayo ng pera at nasisave po natin yung ating mga pera. Ang jade plant po ay hindi rin expensive na halaman, kaya kayang-kaya po itong abutin at ganyan rin po yung pangarap nyo kayang-kayang maabot, ano. At ito nga po ay nag-a-attract ng money and prosperity at syempre po maganda siyang ipangregalo as housewarming, ano. Kaya nga po ito madalas ipangregalo dahil sinasabi pong swerte po sila sa business, ano, or even sa buhay. Kapag nagbigay ka po ng halamang jade, yung matatanggap ng pinagbigyan mo ay makukuha mo rin. Yun yung tinatawag nilang domino effect. At ito po sa 2024 talagang magandang meron kayong jade plant dahil sila po yung talagang magiging money magnet, ano. At yan po, yan yung itsura ng mga jade plant and I hope na sana magkaroon kayo nito, no. At talagang merong magbigay sa inyo or makabili kayo ng ganitong halaman. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video for today at nalaman nyo na po yan tatlong halaman na yan, ano, napakadali lang po yan, ano, dahil konti lang po yan, maaari nyo po yung maipon kagad, ano, and sa 2024 po, pwedeng magkaroon kayo niyan. Paalala lang po, nasa atin pa rin pong mga kamay yung ating kapalaran. Kapag tatamad-tamad tayo at wala tayong gagawin sa ating buhay, hindi tayo kikilos, hindi tayo aasenso at hindi uunlad, ano. Sabi ko nga po, manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos, ang pagpupursige at kasipagan, yan po ang magdadala sa atin ng ating tunay na swerte at syempre, maabot natin yung ating mga pangarap na minimithi sa buhay. Salamat ng marami sa inyong panonood mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, simbolismo ng halaman, gardening, talaga naman po mag-subscribe na po kayo. Pindutin lang po yung subscribe button, pati po notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng Happy planting! Bye-bye!